Paano nga ba makuha yung digital copy ng NBI clearance natin kahit expired pa yan? At paano na rin yung iba pang IDs natin? Pwedeng-pwede through eGov app, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung na-receive kong text from eGov kung saan na-generate na nga yung NBI clearance ko. Kahit hindi ko siya ni-request, nung nasa homepage ako at pumunta sa digital ID, nakita ko yung iba't ibang IDs na meron ako, katulad ng sa PhilHealth. At automatically, na-access ko na nga yung sa NBI clearance. Expired yung nakalagay dito, pero pwedeng-pwede rin tayong mag-renew nito. At pwede nyo na rin siyang i-access gamit yung eGov app ninyo. From there, may retrieve na dapat yung NBI clearance, basta nag-match lang yung mga details. Ibig sabihin kung ano yung name mo sa eGov app, ganun din yung name or yung mga details, dapat saktong-sakto, walang mali, doon sa NBI clearance para malink siya automatically. Pero paano naman kung wala kang eGov account? Yun yung time na dapat mag-register ka na. At sa pag-register, madali lang siyang gawin. I-share ko sa inyo very quick. Ang gagawin nyo muna ay mag-download ng eGov app sa Play Store or sa App Store. I-install ito at kapag okay na, i-open na lang. Ito rin yung halimbawa na pwede mong ma-access yung digital national ID mo. Lalo kung hindi mo pa na-receive yung national ID until now, pero meron ka nung number or QR code, pwede mo siyang ma-access mula dito. At kapag nga okay na download na yung eGov, i-open na lang. From here, mag-sign up, i-provide yung mga information na hinihingi. Sa email address, dapat active kasi magpapadala ng OTP na katulad nito. I-enter lang. And then tap next. Cellphone number naman, tap next ulit. Dapat active kasi i-enter nyo yung OTP na ipapadala sa inyo ng eGov. I-enter siya dito. By the way, kapag may nanghihingi sa inyo ng OTP, wag na wag nyo ibibigay kahit sabihin pa nila na taga NBI, taga eGov sila or taga gobyerno sila. Ang OTP ang isa sa mga ginagamit para ma-approve yung transaction or registration na ginagawa nyo, which is katulad nito. MPIN. This time, kayo na yung mag-decide kung ano yung MPIN. Ito yung pinaka magsisilbing pang login or parang password nyo every time i-access nyo yung eGov. So, na-enter ko na, i-enter nyo siya ulit, dapat mag-match katulad nito para makapag-proceed sa next step. Enable notifications ba? Sa akin hindi, so leave ko to na off. Continue tayo. Verify your account. Kailangan gawin to para ma-access yung digital ID. Kung mapapansin nyo, hindi enough na nag-register ka lang. Kailangan mo talaga magpa-verify. So, tap natin tong verify now. I-provide yung citizenship maging yung birthday. Also yung gender, tap next. Yung address mo, dapat current o yung kasalukuyang address o kung saan ka nakatira ngayon. Tap next. I-review yung information. Tap next. Pirma naman, katulad nito. Continue lang. Kapag ayaw nyo ipirma, retake nyo lang. Pero kapag okay na, confirm natin. This time, selfie. Hindi na ako hiningan ng ID pero hindi ko alam kung sa future hihingan ba kayo, kung mag-require ba sila. Pero sa akin, selfie na lang, okay na. Tap to launch camera. Only this time sa akin, pero pwede nyo rin piliin yung while using the app. And then, sundin nyo lang yung instruction sa bandang taas kung kailangan ba mag-blink ng mata, kailangan bang lumapit, lumayo, or mag-tilt ng mukha or ng ulo. And then from here, i-double check nyo na lang kung gusto nyo na yung picture kasi parang ito yung magisilbing picture nyo dun sa mga digital IDs. Mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung selfie dito, siya yung nakita ko sa PhilHealth ID. Kapag hindi satisfied, retake photo, ulitin yung buong proseso katulad nito. At kapag okay na, tap yes, I'm happy. Okay na, congratulations, you successfully upgraded or verify yung eGov account mo. Tap okay, digital ID tayo, at ito yung sinasabi ko kasi yung sa PhilHealth digital ID, kung ano yung kinalabasan ng selfie ko, siyang nakita ko naman dito. And yung sa NBI, kung ano naman yung pinaka-picture nyo sa NBI, siya yung nandito. So, hindi makaka-apekto yung pinaka-selfie nyo dito sa eGov sa picture nyo sa NBI. Kung ano yung dating picture, yun at yun din yung makikita nyo dito. So, yun yung paraan para ma-access yung digital copy ng NBI clearance ninyo sa eGov. Kung wala pa kayo nito, mag-sign up na. Madali lang naman. Yung requirements ay selfie lang at yung mga information tungkol sa atin. And of course, internet connection para ma-download yung app. At bukod pa nga sa NBI, meron pang iba't ibang mga features katulad ng sa e-travel. Kailangan lang
upload ng passport. Sa PhilHealth, lalo kung mag-a-avail ng mga benefits nito katulad ng sa yakap. Pwede. Sa LTO, pwede mag-proceed dito sa pag-ibig. Also, sa OFW, may portal na nakalaan para dyan dito sa eGov. Marami pang mga features katulad ng sa NCAP, medical and financial assistance. Pwede rin magreklamo, yung PSAE certificates available din dito, maging yung sa pag-check ng panahon through Pag-asa Panahon. Also yung laboratory, pwede. And finally, yung sa NBI e-clearance application, kung interesado naman kayo nito, pwede nyo i-check yung page or channel namin. Sana makatulong. Also, pwede rin nating i-double check kung may listing ba ng trabaho dito na pwede sa atin. Sa ngayon, nasa beta pa lang siya, pero sana ma-implement na siya fully dito sa eGov. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.